Meron bang niluluto ang dating dalawang pangulo, no? Itong si Gloria Macapagal Arroyo at si dating Pangulo Rodrigo Roa Duterte. Meron ba itong niluluto? Kasi lately, ka-coffee, itong weekend lang, nag-circulate itong litrato na ito na nagpulong ang dating Pangulo, dalawang dating Pangulo, no? Ano ba yung niluluto dito? Actually, si Senator Bongo, nagbigay po ito ng opinion at ang sinasabi niya dito, ito ay hinihikayat daw po ni dating presidente at ngayon po ay mambabatas na si Gloria Macapagal Arroyo, si PRRD, na maging aktibo ulit ito sa politika. So anong ibig sabihin yan, ka-coffee? Usually, no, ang ating understanding dito, kapag sinabihan ka na sana ay mas maging aktibo ka sa politika, bumalik ka, no, mag-handle ka ng isang posisyon sa gobyerno. At sa tingin ko, ito po ay ang nalalapit na senatorial election. Sa tingin ko ay kinukumbinsi nila itong si PRRD na tumakbo sa pagkasenador sa 2025 election. Kasi yan naman yung highest position na pwede mong takbuhan ngayong nalalapit na halalan. Kasi kung higher position pa, higher than the Senate, syempre, Vice President yan. Pero hindi pa naman magaganap yan. No? Sa 2028 pa po mangyayari yan. So anyway, anong nangyayari dito? Actually, nagkaroon din po ng pagpupulong itong si Gloria Macapagal Arroyo at ang dating pangalawang Pangulo na si Leni Robredo. Actually, ang daming speculation na lumalabas. Ano ba ito? Informal meetings kasi lang daw ito, ka-coffee. No? Pero syempre, dyan naman nagsisimula ang mga bagay-bagay. Remember, si PGMA ay malaki din po ang kanya naging kontribusyon para mabuo itong tandem made in heaven. No? Itong tambalan po ni Pangulong Bongbong Marcos at ni Vice President Inday Sara Duterte. Malaking o pinagsilbihang papel ni PGMA dito sa tandem na ito. Kumbaga, kung meron tayong term na sinasabing kingmaker, isa po dito si PGMA, no, sa bumubuo ng mga king, aka ika nga, ka-coffee, like politicians or presidente or ano to, vice president. Kumbaga, yung kanyang karanasan ay ginagamit po dito para maluklok sa isang pwesto ang isang individual. So anyway, sige, sa balitang ito, ka-coffee, ng Manila Bulletin, basahin natin: Bongo, ex-President Arroyo is trying to convince PRRD to be active in politics again. Ito na naman tayo sa tanong na ito. Dapat bang patulan ito ni PRRD ang pagtakbo sa pagka-senador? Kasi sinasabi nga, with his age, actually, siya na rin nagsabi na medyo pagod na rin po siya sa politics. Ang payo sa kanya, mag-retire na lang po ito. No? Is ipagpatuloy niya na yung kanyang retirement. No? Total, nakapagsilbi na rin po ito bilang presidente. Ang highest na position, ka-coffee, na pwedeng makamit ng isang individual dito sa Pilipinas. Parang wag niya na i-push yan, yung pagtakbo sa pagkasenador. Pero syempre, sa mga isyong nangyayari, syempre, nandiyan pa rin po yung International Criminal Court na naghahabol pa rin po sa kanya. Kung nasa posisyon po siya, kung nasa Senado siya, kahit papaano, mababawasan po itong kumbaga magkakaroon in a way ng immunity laban dito sa mga threat o sa nakikita nating magiging threat po sa kanya. So sinabi po ni Bongo ito, siya ang nagbigay po ng impormasyon dito. Former President and now incumbent House Deputy Speaker Gloria Macapagal Arroyo is trying to convince fellow former President Rodrigo Duterte to be active in politics again. Yan, sa litratong yan, makikita nyo si Senator Bongo, si PGMA, si PRRD, at si Tito Sen, no? Tito Soto. Senator Christopher Bongo disclosed this a few days after he revealed details of the informal meeting between him, Arroyo, Duterte over the weekend. Actually, ito, ka-coffee, kasi kung confidential yung mga pagpupulong, definitely may mga usapan na yan na walang magpo-post. So dahil may nag-post na, ibig sabihin, permitted na yan, ka-coffee, ng lahat ng party dito sa meeting na to. So may gusto na silang iparating, no? They are cooking for something or may pinoform na alliance or kung ano man, ka-coffee. Ibig sabihin, sa tingin ko, ako assessment ko lang naman ito, intentional itong pagpo-post ng litrato, no? At may gustong mensahe din itong iparating. Nasa sa inyong interpretasyon na po yan, pero ako, ang interpretasyon ko dito, in preparation po yan para sa 2025 elections. Also present during the dinner meeting were former Senate President Vicente Soto III and former Executive Secretary Salvador Medialdea. Isang simpleng kumustahan at masayang pagkikita ang nangyari kasama mga pinunong naglingkod sa bayan sa iba't ibang posisyon o kapasidad noong mga nakaraang administrasyon. Nagbalik tanaw sila sa mga panahong nagkasama sila sa gobyerno. Yan po yung sinasabi ni Senator Bongo when sought to clarify details about their dinner
get together. So medyo light. So ayun lang daw ka-coffee. Kwento kumustahan ka-coffee. Pero lahat naman yan eh. Diyan naman nagsisimula yan sa kumustahan eh. Hintayin natin ka-coffee. Next year yan, medyo mainit-init na ang politika niyan. Kampanya na yan ulit ka-coffee, no? Sabi ko nga, magkaiba man ang pinanggagalingan, iba't iba man ang hinahawakan nilang posisyon sa gobyerno, iisa lang ang kanilang hangarin, ang paglingkuran ng sambayanan. According po dito kay Bongo. The senator posted the photos of their meeting in his Facebook post over the weekend na gumimbal sa natutulog na social media world. Nitong weekend na ito, no? Ang dami nagtatanong, anong nangyayari? Bakit may mga ganyang litrato na naglalabasan? Joby May, maraming salamat sa iyong pa-super sticker, ma'am. Happy viewing po sa inyo. Dimi Borbon, shoutout po mula dyan sa Southern California. Ano sa tingin niyo ka-coffee? Si Ma'am Marie Chris Hernandez, wala akong believe kay Gloria Macapal Arroyo. Ang lalim na galit ito ni Ma'am Marie Chris Hernandez dito kay PGMA. Pero sa tingin ko ha, with her capacity, malaki ang contribution sa pagbuo. Sabi nga, kingmaker, ika nga ka-coffee ni Gloria. So feeling ko, kumbaga middleman ang dating dito eh, no? Ni PGMA or in other words, kingmaker nga. Nakakairita talaga yung si babaeng maliit, gumawa siya ng eksena para mapag-usapan. Dapat sana mag-continue siya sa pagtatrabaho para sa bayan. Isa rin siyang merong agenda para maging relevant. Joby Bay. Yan, mga tropang politiko. Nasa taong bayan yan, ka-coffee, kung susuportahan nila itong ano ito, anong niluluto ba ito? Anong posisyon ang tatakbuhan? Pero syempre, Senate yan, definitely, no? Si Senator Bongo, mag-i-end na rin po yung kanyang termino kasi 6 years lang ka-coffee ang isang term. So, re-electionist na ito ka-coffee, no? Magkailangan itong mag-file ng kanyang candidacy sa pagka-senador para ma-re-elect ito. Si Sara ang pinupush ni Gloria doon, kaya lang matigas si Sara na ayaw niyang tumakbong presidente. Nagbago lang ang tono ni Gloria nung nabuo na ang tandem nila BBM at Sara kasi umaasa siya na pipiliin siya ni PBBM na maging Speaker of the House. Issue. Isa yan ka-copy sa mga naging issue dyan, yung leadership dyan sa House, no? Ngayon po na kay Martin Romualdez, no? Speaker Martin Romualdez. May malasakit center pa po ba ka-coffee? Yes, definitely, ma'am. Actually, malaking bagay sa mga kababayan natin. Batas na siya, ka-coffee, no? Hindi na siya, dati kasi executive order lang yan eh. Na once na matapos ang isang presidente, tsugi na rin yung mga ganitong initiatives. Pero ginawa na po yung batas at in fairness, kay Senator Bongo, napakikinabangan na po ito ng maraming mga Pilipino, itong malasakit center, no? Para po sa mga kababayan natin na nauuspital o na nakukonfine o nagkakasakit sa mga pampublikong paaralan. Yan, sinasagot na po ng gobyerno sa pamamagitan po ng malasakit center ang kanilang mga gastusin. Ano sa tingin ninyo ka-coffee? Ano ang niluluto? Pero malinaw naman eh. Actually, no need to ask na nga eh. Obvious na obvious kung anong nagaganap, anong niluluto. Ang hindi malinaw sa atin ay yung kay dating Vice President Leni Robredo, no? Ano yung intention nung pagpupulong na yun? Ano ba? Papasok ba ito sa kanilang alliance? Hindi natin alam, no? May bigger plan ba? Yan ang hindi pa nagde-develop kasi wala pang masyadong detalye na inilalabas patungkol po doon sa naging mga pulong na yan. Rosalina Gonzalez, good PM ka-coffee, magandang gabi rin po sa inyo. Ikwento ni Bongo sa Pagong yung kwentuhan lang yung meeting nila. Definitely hindi. Obviously ka-coffee, no? Malinaw naman yan na hindi yan ang intention, no? Hindi yan yung nangyayari dyan. Ay, Ma'am Feli de la Cruz Agustin, maraming salamat ma'am sa iyong stars. Nandiyan po sa Facebook, nag-send sa atin ng star si Ma'am Feli de la Cruz Agustin. Shoutout po sa inyo. Kay Frank Maclanahan, watching din po sa atin. Kay DB Borbon, happy viewing po sa inyo. Kay Vida Azada, Kabida, Telma G. Patao, shoutout po sa inyo, ka-coffee, no? At sa lahat po na nakatutok sa atin sa Facebook na hindi pa po kayo naka-follow sa ating Facebook page, click lang po yung follow. Yan, libre, walang bayad dyan, ka-coffee, ha? Follow or like sa Facebook. At kung nasa YouTube naman kayo, i-click lang po ang subscribe. Libre po yan. At ka-coffee ha, available na rin po ang ating mga ka-coffee merchandise. Ito isang damit natin. Maganda yung tela niya. 100% cotton yan. Itong I Love Ka-Coffee. Itong mga merchandise natin. Portion of the profits po ay mapupunta sa ating mga projects sa charity funds natin for our humanitarian activities. If you're interested ka-coffee, message lang po ako sa aking Facebook page ang ka-coffee o di kaya ang ka-coffee break. Nagluluto sila ng adobong balimbing. Ate Tess Vlog. Ayan.
ika nga'y political butterflies. Common naman yan sa landscape, sa political landscape ng Pilipinas. Baka gusto ni Gloria na tumakbo si Lenlen sa Bicol para kalabanin ang mga Villafuerte. Definitely, hindi pala definitely, mali ako ng term, no? May chance, pero Congress yan. Senate yan, ka-copy. Another political game and move, simply trying to be relevant, obviously, a preparation for midterm elections. Ranel Rabago. Actually, kailangan mo rin talagang gumawa ng ingay sa sistema ng politika sa bansa. Pag nanahimik ka, wala, matatabunan ka. So, kailangan may ingay kang gagawin dyan. Good evening po sa ating lahat, especially to you, Great Ka-Coffee. Maraming salamat sa kasipagan mo po. Welcome po, Great Ka-Coffee. Oy, thank you rin, Mama. Na-appreciate niyo yung ating efforts. Maraming salamat po, ha. Ben Katong, shoutout po sa inyo. Yan, comment your opinion, reaction, Ka-Coffee, dyan sa ating comment section. May isa pa po tayong topic. Wala mo ng kape, naka 5 kape na ata tayo, 5, 6 na, Ka-Coffee.